Guadalupe or La Purisima? Ano ba ang inyong pagkakakilala sa imaheng ito ng Mahal na Birhen? Ito ba ay imahe ng Mahal na Birhen sa titulong Birhen ng Guadalupe or kilala nyo ito bilang La Purisima Concepcion ng Tanay? Binalot ng kontrobersya ang imaheng ito ng Mahal na Birhen matapos itong ideklarang segunda patrona ng parokya ni San Ildefonso sa Tanay, Rizal. Meron pang mga nagrally at pinaglalaban na ang imaheng ito ay kilala sa titulong Birhen ng Guadalupe. Habang ito naman ay pinapakilala ng simbahan bilang imahe ng Mahal na Birhen sa titulong La Purisima Concepcion. Dahil kung babalikan natin ang kasaysayan, bago pa man maging bininyagan ng mga taga-Tanay, nanduroon na ang imahe ng La Purisima Concepcion. At sinasabing 2 beses na nakaligtas ang imaheng ito. Una, sa kamay ng mga Aita. Sinasabi kasi ng sunugin ng mga Aita yung simbahan or kapilya na gawa sa Kogon, nagpalipad sila ng mga arrows or palasok na merong apoy. At tanging ang imahe ng La Purisima Concepcion ang nakaligtas sa sunog. At nung panahon naman ng pag-aalsa ng mga incheck, sinibat ng 2 incheck yung mukha ng Mahal na Birhen. Sinasabing tinago nung pare yung imahe ng Mahal na Birhen sa damuhan para iligtas ito sa mga nag-aalsang incheck. Pero ito'y kanilang natagpuan at pinagsisibat nga nila yung imahe. Pero yung 2 incheck na sumisibat doon sa imahe ng Mahal na Birhen, sila rin ay namatay sa sarili nilang mga sibat. Habang yung 3 incheck na kasama nila sa sobrang takot niya, siya ay nagpakamatay. At ito yung 2 himala na pinagpifiesta tuwing Enero 24 ng mga taga-Tanay. Ito'y kanilang ipinagdiriwang bilang pag-alala sa kung papaano nakaligtas ang imahe ng La Purisima Concepcion. Actually, ini-issue pa talaga nila yung kwentong yun. Sinasabi nila na hindi talaga yun himala, trahedya daw yun, parang ganon. Actually, totoo naman, trahedya naman talaga yun na ginawa nila sa kanilang mga sarili habang nanatiling himala kung papaano nakaligtas yung imaheng ito ng Mahal na Birhen. Kung magbabasa kayo ng ibang mga history tungkol sa mga milagrosang imahe ng Mahal na Birhen o ng anumang santo, pero mga ganun din talagang trahedya, hindi yun maiiwasan. Pero dahil sa himalang yun, mas nakilala ang La Purisima Concepcion at marami ang nagdo-donate, marami nag-aalay. At dahil doon sa mga alay nila, sa mga donation nila sa Mahal na Birhen, yun yung ginamit na pondo sa pagpapatayo ng batong simbahan. Kaya naman sa simbahang iyon, merong sariling retablo ang Mahal na Birhen na nakapangalan sa Immaculada Concepcion. Pero mga kwento rin naglalabas ng kung saan sinasabi na dahil sa mga panatikong deboto, sinunog daw yung original na image ng La Purisima Concepcion at binago at pinalitan ito ng Guadalupe, parang ganon, para mahinto yung kanilang pagiging panatiko. Kaya ngayon maraming mga kumukontra sa titulo ng La Purisima Concepcion. Kesyo daw ang nakagisna nila is Birhen ng Guadalupe at dahil siguro dyan sa mga rayos na nandirito sa imahe ng La Purisima, sinasabi nila na ang imaheng ito ay imahe ng Guadalupe. Wala naman masama kung meron silang devotion sa titulo ng Mahal na Birhen as Birhen ng Guadalupe, pwede nila yan ipagpatuloy. Pero hindi ibig sabihin na meron na silang karapatan na pigilan, na balikan at ipakilala yung mayaman na history ng La Purisima Concepcion de Tanay. At hindi rin talaga natin maikakaila na ang imaheng ito is very immaculate conception. Siguro nagmukha lang talaga siyang Guadalupe dahil sa rayos niya. Kung iisipin natin yung kanilang pagpipista every January 24 is bilang pag-alala doon sa pagkakaligtas ng imahe ng La Purisima Concepcion. Maging yung retablo niya, nakapangalan talaga sa La Purisima. At yung perang ginamit sa pagpapatayo ng simbahang bato noon ay mula rin sa donasyon ng mga deboto ng Mahal na Birhen sa titulong La Purisima Concepcion. Super natagalan ba ako nagawa ng video ito, pero ngayong kapistahan ng Mahal na Birhen, ayan, pagbigyan natin. Siguro hanggang dito na lang muna, Chengas and Faith. Ito po ang inyong Hermano, nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat and happy fiesta!